Good day mga ka-sports natin dyan. Choco Mucho, hindi man naging maganda ang kanilang pagtatapos ng Reinforced Conference dahil lumagapak nga ang kanilang standing sa pangwalo. Babawi naman sila ngayon All Filipino Conference. Bagong Choco Mucho ang ating pakakaabangan sapagkat mas pinalakas nila ang kanilang lineup ngayon. At hindi na sila basta-basta matatalo gaya nga sa Reinforced Conference. Hindi naman natin kailangan sisihin dito si Dindin Manabat. Marami kasi nagsasabi na medyo maalat daw ang pinupuntahan nitong mga team. Ang hindi sa kanila talaga nakapag-perform ng maayos itong si Zoe Faki, ang kanilang import. Si Dindin Manabat naman ay nagkakaroon nga siya ng 22 na puntos. Ibig sabihin ay talagang malakas naman itong si Manabat. Nagkataon lang na hindi ganoon kalakas ang nakuha nilang import, kung kaya nga natalo sila at hindi sila nakapalag sa Reinforced Conference at napakababa nga ng kanilang standing. Silver medalist nga sila pero ngayon ay nasa laylayan na naman ang kanilang standing. Ngunit sa pagbabalik nga ng kanilang mga star players at may mga additional pa na madadagdag dito nga sa Titans, susubukin naman nila ngayon ang ibang team kung kaya silang tibagin sapagkat mas pinalakas na, mas loaded na ang all-star na ipapakita ngayon ng Choco Mucho. Kabahan na dito ang mga makakalaban ng Titans sapagkat mukhang sila naman ngayon ang babagsak para nga sa pinakalaylayan na standing. Papalitan nga sila ng Choco Mucho sa mataas na posisyon kung sino man ang nakapasok sa Magic 4 ng nakaraan conference. Tsak tayo na bababa ang kanilang standing at sure tayo pasok na sa finale ang Choco Mucho. Narito na nga ang pinakamalakas at bagong lineup ng Titans. Gugulatin ang lahat ng kanilang makakalaban, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Choco Mucho Flying Titans manggugulat pagdating sa PVL All Filipino Conference 2024 hanggang 2025. Tsak tayo na talagang lahat ng team ay macha-challenge ng Choco Mucho dahil sa lakas nga na kanilang ipapakita. Ang lineup nga nila ngayon ay mukha talagang papasok na sa finale. Dahil nga kapag ito ang nangyari na, ang ibang team dito ay talagang hindi makakapalag sa Choco Mucho. Tara, silipin natin ang kanilang all-star lineup na bago. Eto na. Unahin na nga natin dyan ang kanilang magaling na setter. Walang iba kundi ang nag-iisang Boss Dina Wong. Si Bong ay madalas ngang mabash ng mga netizen at marami nga nagsasabi na hindi na raw ito kagalingan at hindi raw ito nag-i-improve. Ang galaw daw nito ay hindi na daw simbangis nang nasa Ateneo ito. Ngayon daw ay mukha raw walang improvement na nakikita kay Boss Dina Wong. Sikat lang daw si Bong pero hindi na daw magaling at marami ngang nangbabash sa kanya at sinasabi na dapat raw ang main setter daw nang nasabi nating Choco Mucho ay hindi si Dina Wong, dapat daw si Mars Alba. Pero alam nyo mga ka-sports natin dyan, si Dina Wong kasi ay sobrang dami na rin experience nito pagdating sa larangan ng volleyball. Kahit sabihin ng iba na napag-iiwanan na raw itong si Boss D ng ibang mga setter dahil may mas mga sikat na sa kanya, pero hindi natin maikakaila na ng kapanahunan ni Boss D ay malaki rin talaga ang kanyang naitutulong sa Choco Mucho. Siguro nagkaroon lang ng mga off na laro si Boss D pero kita naman natin na meron pa itong ibubuga. Bata pa naman to itong ating magaling na setter na si Boss Dina Wong, kaya aasahan talaga natin na babawi ngayong season itong si Dina Wong. Saka wag naman ninyong masyadong sisihin si Wong, hindi lang naman siya dyan ang naglalaro. Okay naman ang mga set ni Boss D, talagang kinulang lang sila ng ibang mga star player sapagkat nasa Alas Pilipinas nga ang kanilang mga katandem noon. Pero ngayon, kumpleto na sila, talagang mas mabangis na ang Choco Mucho. Dumako naman tayo sa kanilang libero, walang iba kundi si Tang Ponce pa rin. Si Ponce ay wala naman tayong masyadong ma-highlight sa kanya dahil kilala naman natin siya na magaling na talaga at hindi pa naman nagbabago ang kanyang galawan sa loob ng court. Konting push pa,
para mas maganda pa ang floor defense niya, dahil nga minsan marami rin nagsasabi rin sa kanya na medyo mabagal na daw itong si Tang Ponce. Pero magaling yan si Ponce dahil meron na ngayong award Best Libero, kaya aasahan talaga natin muli ang tandem ni Boss D at ni Tang Ponce. I hope na maihatid niya ng magandang bola kay Boss D para makahataw rin ng set na maganda itong si Dina Wong. Dumako naman tayo sa middle blocker, walang iba kundi si Cherry Nunag. Si Nunag ay isa sa mga magaling nating middle blocker at marami na rin itong napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball. Makailan beses na rin siya nakasama sa Alas Pilipinas at nagkaroon na rin siya ng bronze medal. Kaya't wala man ngayon si Maddie Madayag, malaki naman ang maitutulong ni Cherry Nunag sa kanyang pagbabalik sa Choco Mucho. At alam natin na may ibubuga naman itong si Cherry Nunag. Less error lang nga sa kanyang services, talagang 100% ay talagang very effective itong si Cherry Nunag sa team at malaki ang kanyang maiaambag. Speaking sa malaki ang maiaambag, dumako naman tayo sa isa pang katandem niya na middle blocker, walang iba kundi si Dindin Santiago Manabat. Si Manabat ay opposite hitter at middle blocker ang kanyang posisyon dito sa Choco Mucho dahil nga wala si Maddie Madayag at magbabalik na rin naman ang opposite hitter na si Kat Tolentino, kung kaya itong si Dindin Manabat ang hahalili nga sa posisyon na mababakante dahil alam naman natin na itong si Manabat noon pa man ay talagang middle blocker ang kanyang posisyon ng collegiate time niya. Kahit nang naging import siya sa Japan, middle blocker talaga ang nababagay sa kanya. Mas effective kasi kapag middle blocker itong si Manabat sapagkat mabilis naman tong kumilos at lalo higit sa lahat matangkad siya at malaki talaga ang kanyang maiaambag sa posisyon nga na middle blocker at maganda talaga ang magiging tandem nila, Cherry Nunag. At dumako naman tayo sa kanilang opposite hitter. Nabanggit na nga natin ang pagbabalik ng magaling nilang opposite hitter na si Kat Tolentino. Si Tolentino ay nagkaroon lang ng injury pero nakita naman natin ng reinforced conference ay medyo humahataw na ito. Ngayon nga ay 100% na okay na itong si Kat Tolentino at nag-promise nga siya na hanggat hindi sila mag-champion ay hindi rin siya magre-retiro at dito na nga siya sa Choco Mucho mananatili at hindi niya iiwan ang Choco. Talagang solid itong si Kat Tolentino at kahit nga sabihin natin na halos sila na lang ni Dina Wong ang natitira pero nananatili nga itong si Kat Tolentino na nasa Choco Mucho pa rin. At magaling yan si Tolentino bilang opposite hitter. No problem kung alatin siya, nariyan pa naman si Mean Mindres at kung sakasakaling papasok si EJ Laure ay opposite hitter rin yun. Kaya't marami pa rin hahalili sa posisyon nga ni Kat Tolentino. At magagaling nga ang kanilang reserba. At dumako naman tayo sa isa pa sa mga magagaling na buhatera, walang iba kundi si Sisi Rondina. Aminin man ng mga fans ng Choco Mucho sa hindi, si Sisi Rondina talaga ang bumuhat sa team ng Titans. Kitang-kita naman natin at ramdam na ramdam nga nila nang nawala itong si Sisi Rondina ay lumagapak nga ang kanilang standing. Subalit nang nariyan si Rondina sa Choco Mucho, madalas talaga ay nasa battle for gold sila at madalas nga silang nagkakaroon ng silver medal. Madalas silang pasok nga sa finale dahil yan sa galing ni Sisi Rondina. At syempre si Dina Wong, ang setter niya noon ay talagang swak na swak. May connection talaga itong si Rondina at itong si Dina Wong. Kaya't aasahan muli natin ang tandem nga ng dalawang magaling na setter at ang spiker na MVP natin na si Rondina. Tsak tayo na aariba muli itong karera ni Rondina at mapapaangat niya muli ang standing ng Choco Mucho. At eto na nga ang matulog na balita, ang pagpasok nga ni Eya Laure. Kilala naman natin na si Laure ay isa rin sa mga buhatera na players at kapag sa team talaga na napupuntahan niya ay binubuhat niya madalas ito. At kung sakasakali talaga na matuloy ang nasabi natin pagpasok ni Eya Laure dito sa Choco Mucho, maganda itong tandem sa kasi Sisi Rondina.
ang kanila talagang magiging tandem ay makasaysayan sa Choco Mucho at tsak tayo na kayang-kaya nilang dalhin sa finale ang nasabi nating Titans team. If ever lang naman yan na pumasok itong sa Ea Laure, sapagkat marami rin mga rumor na lumalabas na sa PLDT ito, Signal HD Spikers at sa Capital One. Grabe, pinag-aagawan daw itong sa Ea Laure, pero sana dito na talaga siya sa Choco Mucho, dahil nga kapag itong tandem na ipinakita natin sa inyo ang magaganap kapag pumasok nga itong Laure sister, at pag ito nga ay nangyari na, sure na tayo mga ka-sports na baka talaga ito na ang kauna-unahan na magkaroon ang Choco Mucho ng gold medal sa kasaysayan nila pagdating sa PVL. Sa tingin nyo, kayanin na kaya nilang talunin ang Creamline Cool Smashers? Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya na, comment naman kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.